Bago tayo magsimula mga bida, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat. Ipinabatid ng bodyguard ang pagkawala ng bearang mandirigma at nangakong makikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Habang nakayuko, napagtanto ng estudyante na ang mamamatay tao ay totoong inupahan ng kanyang kaklase. Habang papalapit sa pinto, tinanong ng kriminal kung talagang may mga taong naniniwala na madali nilang malilinlang ang mga miyembro ng mga makapangyarihang pamilya gaya niya. Matapos sabihin ito, sinimulan niyang sipain ang lalaki. Yumuko ang bodyguard at sinabing nais niyang maglingkod ng tapat at hindi kailanman naisip ang gawin ang ganoong bagay. Hinawakan ng lalaking may salamin ang katawan ni Dee at sinabi na patay na ito. Kumaway si Shib at iniutos sa kanyang mga tauhan na itapon ang bangkay. Tinanong niya kung may naisip na ba ang kasama niya upang alagaan ang nakababatang kapatid ng kalaban. Pumikit ang lalaking blonde at ipinaliwanag na gusto sana niyang ipagkatiwala ang bagay na iyon sa isang kakilala na bagong laya mula sa kulungan, ngunit ngayon ay naramdaman niyang pagkakamali ang ipasa ito sa iba, kaya't napagpasyahan niyang siya na mismo ang kumilos. Lumapit ang binata sa kanya. Nagharap ang dalawang bayani. Sinabi ng lalaki na walang dapat ipag-alala ang kanyang amo. Napangisi ang binata at nagpatawag ng napakaraming kidlat. Tinamaan ng kriminal sa tiyan ang kanyang kasamahan. Bumagsak sa lupa ang gwardiya. Yumuko ang lalaking blonde at nagtanong kung bakit siya sinaktan. Itinaas ni Shib ang kanyang dagwang kamay at sinabi na iyon ay parusa sa mahinang pagganap. Tinawag ng pangunahing tauhan ang kanyang orihinal na sandata. Mula sa mga anino, lumundag si Yesen pababa sa kalaban. Napalingon ang binata sa takot. Lumitaw sa hangin ang bakas ng talem. Tumalon palayo ang lalaki, ngunit bumuga ang dugo. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Bumagsak sa lupa ang dagwang katawan. Napagtanto ng mga bodyguard sa paligid na may pumatay sa kanilang Panginoon. Nangunot ang kanilang noo sa galit. Napansin ng lalaking blonde na ginamit ng hindi kilalang nilalang ang isang kakayahang itago ang kanyang kinaroroonan, at inakalang ito ang mamamatay tao na kanilang binayaran. Lumitaw si Yesen mula sa mga anino at ibinuka ang kanyang mga sandata sa magkabilang gilid. Isang berdeng aura ang lumilipad sa kanyang katawan. Humarap sa kanya ang lalaki at tinanong kung saan niya nakuha ang shadow talent. Itinaas ng gwardiya ang kamay at sinabing nasuri niya na ang lahat ng impormasyon, at mahina ang talento nito. Kaya tinanong niya kung paano nito napatay ang batang Panginoon sa isang suntok. Hinanap din niya kung nasaan ang mamamatay tao. Napahawak ang estudyante sa kanyang leeg. Tumitig sa harapan si Yesen, saka biglang sumugod. Nasa itaas na siya ng kanyang kalaban. Kumislap ang patalim sa kanyang kamay. Nakanganga sa takot ang lalaking blonde at sinabing hindi siya mapapatay ng kaaway. Ngunit pinilas ng binata ang katawan nito gamit ang dalawang patalim. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Kumuha ng panyo si Yesen mula sa kanyang bulsa at agad pinunasan ang dugo sa kanyang mga sandata. Inihagis ito ng estudyante sa patay na kalaban. May hieroglifo sa panyo. Nawala ang mga patalim sa kulay rosas na enerhiya. Ibinaba ng pangunahing tauhan ang kanyang hood. Tumingin si Yesen pabalik at sinabing hindi siya basta-basta maaaring katayin kung kailan nila gusto. At ngayon, ang mga kriminal na ito ang dapat sisihin ang kanilang sarili sa pagpili ng maling tao bilang kanilang target. Lumabas si Yesen mula sa bodega, iniwan ang mga bangkay. Isang matinding kidlat ang kumislap sa kalangitan. Makalipas ang isang oras, dumating ang mga itim na sasakyan sa lugar ng konstruksyon. May isang taong kumuyam ng kamao. Si Moon ay nangunot ang noo sa galit at nagtanong kung sino ang maaaring gumawa nito. Umupo ang isang lalaki sa tabi ng bangkay at tinanong kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Habang hawak ang isang panyo, ipinaalam ng kwalta sa pinuno na nakita na nila ito. Inabot niya ang panyo, at inakala ng gwardya na ito ay gawa ng isang shadow assassin. Nang makita ang hieroglyph, napagtanto ng ikasampung matanda na ang mga kalaban ay kumuha ng isang shadow assassin para gawin ito. Pumasok ang isang lalaki sa silid. Napalingon ang lahat. Ipinasok ni Chanang ang kanyang mga kamay sa bulsa habang lumilipad sa paligid niya ang kulay lilang enerhiya. Nang makita siya, tinaas ni Moon ang kilay. Lumuhod sa harap niya ang lalaki at sinabi na may pumatay sa kanyang anak, ang henyo ng kanilang pamilya. Pumikit ang dakilang mandirigma at hiniling na ikwento sa kanya ang lahat.
Ibinaba ng ikasampung matanda ang ulo at iniulat na si Sheib ay kamakailan lang ay nakaabot sa antas ng isang mandirigma at nagdaos ng handaan para ipagdiwang iyon. Isang araw, maaari sana siyang maging isang dakilang mandirigma at iaangat ang kanilang pamilya sa isang antas na hindi maaabot ng iba, ngunit siya'y pinatay. Nakabalandre sa lupa ang bangkay. Nangunot ang noo ng matanda at kinumpirma na ang batang iyon ang pag-asa ng susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Kung nagkaroon sila ng pangalawang dakilang mandirigma, lubos sanang lalaki ang kanilang impluwensya sa lungsod. May luha sa kanyang mga mata, idineklara ni Mo na dahil dito, hindi nila maaaring palampasin ang pagkamatay ng kanyang anak nang walang hustisya. Itinaas niya ang mga kamay sa pagsusumamo at nakiusap sa kanyang kasamahan na ipagiganti ang pagkamatay ni Sheib. Kinuha ni Chaneng ang panyo mula sa kanyang mga kamay. Habang tinatitigan ito, napagtanto ng matandang mandirigma na ang shadow assassin ang may kagagawan. Nanlaki ang mga mata ng dakilang mandirigma sa pagkabigla. Paglabas ng silid, sinabi ng matanda na malamang ay ang mga pamilyang may galit sa kanila ang umupa sa mamamatay tao na ito. Itinaas niya ang panyo sa ilalim ng araw. Tinamaan ito ng liwanag ng araw, at ang mga patak ng dugo ay nagliwanag. Sa sulok ng panyo ay may isang bahagyang nakikitang simbolo. Nangunot ang noo ng lalaki at napagtantong iyon ay sagisag ng Iron Fang. Bumagsak ang panyo sa lupa. Lumiwanag ang kalangitan sa itaas ng lungsod. Ibinuka ni Jiang ang kanyang mga braso at ipinaliwanag na ang Iron Fang ay isang organisasyon na mas makapangyarihan pa kaysa sa mga grupo sa Linhai. Tumangala ang binata at sinabi na naniniwala si Chaneng na may ilang pamilyang lihim na nakipagsabuatan sa Iron Fang sa Linhai, at nagpaplano silang patayin ang mga batang henyo ng mga elitistang pamilya upang maagaw ang kapangyarihan sa buong lungsod. Inilapit ng disipulo ang kamay sa kanyang bibig at pabulong na sinabi na pinugutan ng mga taong ito si Sheib, kaagad pagkatapos niyang makamit ang antas ng isang mandirigma. Habang nakangiti, napagtanto ng pangunahing tauhan na walang nakakakita sa kanya. Lumapit si Jiang at idinagdag na ang kanyang kaibigan ang unang tao sa listahan ni Shay ng mga gustong makalaban matapos maging isang mandirigma, ngunit may isang tao na bigla siyang pinatay, kaya't napakapalad ng kanyang kaibigan. Habang nakatingin sa ibaba, naisip ni Yesa na sinadya niyang iwan ang panyo ni Lon upang ilihis ang hinala mula sa kanyang sarili, ngunit natagpuan ng matanda ang simbolo ng Iron Fang dito. Habang naglalakad sa kalye, iniisip ng binata kung aksidente niyang napigilan ang plano ng Iron Fang, o kung ang dakilang mandirigma ay sadyang sinusubukang pag-awayan ang Iron Fang at Linhai. Mga puting ulap ang lumulutang sa ibabaw ng akademya. Kinabukasan, alas 4 ng umaga, madilim pa sa labas. Nagising ang binata at iniunat ang katawan. Bumangon siya mula sa kama, kinuha ang hoodie, at sa kanyang kamay ay isang bag. Ipinatong niya ito sa kanyang balikat at lumabas ng silid. Itinali ng pangunahing tauhan ang sintas ng sapatos. Nilapitan siya ni Yeo. Humingi ng paumanhin si Yeson sa aksidenteng pagpapaalalang gising sa kanya. Habang pinapahid ang mga mata, tinanong ng babae kung saan pupunta ang kanyang kuya ng ganitong kaga. Tumayo ang binata at sinabi na pupunta siya sa Wild Zone upang mag-ensayo at maging mas malakas hanggat maaari. Habang iniisip ito, sinabi ng babae na kakabalik lang ng kanyang kuya at aalis na naman, at iminungkahi na dapat ay isama niya ang mga kaibigan niya. Habang lumalayo, hiningi ng binata na huwag mag-alala ang babae, at magstay lang siya sa bahay at huwag makialam sa mga nangyayari. Tumakbo patungo sa kanya si Yeo at niyakap siya mula sa likuran. Ibinaba ng binata ang ulo at pinisil ang noo niya sa noo ng babae. Tinanong ng babae na sana ay bumalik siya agad. Nakatayo, sinabi ng binata na tiyak na babalik siya. Isang maliwanag na alon ng enerhiya ang kumilos sa hangin. Biglang natagpuan ng pangunahing tauhan sa isang desyertong lugar, nakatayo sa isang bundok sa harap ng isang oasis. Naisip niya na may mga mataas na level ng mga halimaw sa lugar na iyon, ngunit walang makakakita sa kanya dahil ang kanyang mga kakayahan ay tanging para sa mga low-level na halimaw lamang. Pumikit si Yeson at nagpasya na maging isang mandirigma. Isang kontento at masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Biglang yumanig ang lupa sa ilalim niya. Hindi kalayuan sa bundok, isang halimaw ang nagwawala. Laking gulat ng binata nang makita ito. Isang napakalaking minotaur ang sumabog sa lupa, tinamaan ang earthworm.
Lumitaw ang isang abiso sa hangin na nagsasabing ang halimaw ay may mababang buhay at depensang talento. Itinaas ng binata ang kanyang kamay sa kanyang baba, nag-iisip. Nang makita niyang huminto ang halimaw, naisip ng binata na ito ay napansin siya. Nagmadali ang armored bull patungo sa kanya ng buong bilis. Inalis ng estudyante ang kanyang backpack mula sa likod at nagpasya na simulan na ang labanan. Inihagis ng binata ang backpack sa lupa. Sa parehong sandali, tumalon ang pangunahing tauhan mula sa kanyang pwesto at iniswing ang kanyang kamay. Tinawag ni Yeson ang isang sheath ng kidlat at isang pangil na dagger ang lumitaw mula sa wala. Itinaas ng binata ang kumikislap na mga blades sa itaas ng kanyang ulo. Itinutok ng armored bull ang mga pangil nito sa kanya. Kumislap ang mata ng binata at tumama ang kanyang mga blades sa protektibong field ng kalaban. Habang nagmumuni, napansin ng binata na mayroon siyang kahangahangang talento sa depensa. Ipinagkalat ng Minotaur ang mga paa nito at umungal. Nahulog ang estudyante sa mga bato at isang ulap ng buhangin at alikabok ang umabot sa kanilang paligid. Habang nakangiti, ipinahayag ng pangunahing tauhan ang kanyang kagustuhang kunin ang talento ng kalaban. Ipinagkalat niya ang kanyang mga blade sa gilid habang papalapit sa halimaw. Pinarada ng Minotaur ang mga pangil nito sa lupa, at ang mga mata nito ay naglalagablab ng pulang apoy. Binuksan ng armored bull ang bibig nito at rumaragas ang patungo sa binata. Itinaas ni Yeson ang dagger, iniisip na maaari niyang makuha ang kakayahan ng halimaw. Kumislap ang blade sa kanyang kamay at tumalon siya mula sa kanyang pwesto, tumakbo patungo sa kalaban na ang mga kamay ay nakatago sa likod niya. Pumailan lang ang pulang kidlat sa paligid niya. Tumalon ang binata sa katawan ng kalaban. Pagkaabot sa itaas ng ulo nito, naalala ng binata na halos lahat ng halimaw ay may parehong mahihinang bahagi. Ibinagay niya ang dagger sa mas komportableng posisyon. Ibinuko ng Minotaur ang mga pangil nito, at ang mga mata nito ay nagsimulang magliyab ng pula. Ang mga blades ay tumagos sa protektibong field nito. Nagngangalit ang mga ngipin ng pangunahing tauhan habang pilit binabasag ang barrier. Napagtanto ni Yeson na imposibleng makapasok. Tumama ang dagger sa protektibong field, at isang bitek ang lumitaw dito. Nabali ang blade at nagputok ito sa maraming piraso. Inisip ng binata na sa kabila ng mababang antas ng depensang talento ng halimaw, malakas pa rin ito. Ang mga piraso ng blade ay dumaan sa tabi niya. Biglang lumingon ang binata, nakita niyang pinaswing ng monster ang kamao nito at naitapon siya palayo. Nagngangalit ang mga ngipin ni Yeson habang ang katawan niya ay bumangga sa mga bato, na nagdulot ng isang ulap ng alikabok. Umupo ang estudyante sa lupa, kinuha ang dagger mula sa sahig. Tumayo siya at nag-isip tungkol sa mga kakayahan ng kalaban. Isang abiso ang lumitaw sa harap niya na nagsasabing May 16 na araw na lang bago mag-cooldown ang copy skill. Tinitigan ni Yeson ang nabasag na blade at iniisip na ang kalaban na ito ay mas mahina kaysa sa Silver Moon Wolf, ngunit mas malakas kaysa sa ahas mula sa pagsusulit. Inihagis niya ang dagger sa buhangin at naisip na napakabigat ng kanyang kalaban kaya't kailangan lang niyang hanapin ang mahina nitong bahagi at biglaang umatake. Habang pinipiga ang kanyang mga kilay, napagtanto ng binata na may pagkakataon pa siyang manalo. Nagdesisyon siyang gamitin ang shadow talent at unti-unting nagsimulang maglaho sa enerhiyang berde. Naglakad ng hakbang si Yeson at sabay na tumaas ang estudyante sa hangin, nag-iiwan ng berdeng bakas sa kanyang likuran. Lumipad ang pangunahing tauhan sa paligid ng halimaw ng ilang beses. Tumama ang dulo ng dagger sa protektibong barrier ngunit hindi ito nakalusot. Nagbuwan ng mga alon ng mga spark na bumagsak sa mga bato. Inisip ni Yeson na hindi pa rin nakikilala ng armored bull na inaatake ito dahil sa shadow skill. Isang liwanag na aura ang lumilipad sa paligid ng barrier. Pati ang sword skill ay hindi makakabasag sa depensang ito. Inalis ng binata ang kanyang hood at nag-isip kung saan maaaring matatagpuan ang mahina nitong bahagi. Umupo siya sa lotus position at nagdesisyon na tiyak ay mayroong puwang sa depensang ito. Natapos ang protective barrier sa ilalim ng buntot ng halimaw. Inaalis ang kanyang kamay sa pisngi, naisip ng binata na ito ay maaaring ang sagot. Habang nakangiti, nagpasya si Yeson na ang mahina nitong bahagi ay ang buntot nito. Nagmadali siyang umatake. Ang dagger na hawak niya ay napuno ng kidlat.
Lumipad ang estudyante patungo sa buntot ng monster gamit ang Shadow Murder. Itinutok ng pangunahing tauhan ang blade sa target. Binuksan ng Armored Bull ang bibig nito at sumigaw sa sakit. Ang katawan ng monster ay bumagsak sa lupa at kumalat ang purple na dugo sa buhangin. Nakasimangot si Yeson, napagtanto niyang tama siya. Pagkatapos mamatay ng halimaw, madaling naputol ang karne nito ng blade. Hawak ng binata ang isang bote ng salamin at pinuno ang ilang bote ng dugo ng halimaw. Ikinulong niya ang mga ito at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Iniisip ni Yeson na pagkatapos mamatay ng halimaw, wala nang halaga kung gaano kalakas ang defensive talent nito. Nakatayo sa harap ng katawan ng malaking armored bull, nagdesisyon si Yeson na tiyak na mahalaga ang balat nito at nais niyang kunin ang lahat ng kanyang makakaya. Iniisip na ang pinakamahalagang bahagi na makukuha ay ang mga pangil, ginupit niya ito gamit ang dagger. Inihagis ng pangunahing tauhan ang mga nakuhang loot sa kanyang likod, hinawakan ang mga strap ng kanyang backpack, at nagdesisyon na maghanap ng tahimik na lugar para sa cultivation. Natagpuan ni Yeson ang kanyang sarili sa isang kuweba. Sa harap niya ay nakahain ang sariwang monster blood at peanuts na inihanda ng kanyang kapatid. Nakatango ang binata at iniisip na ito ang magiging daan niya papasok sa mundo ng mandirigma. Ininom ang likido mula sa mga vial at nilunok ang ilang mani. Isang clot ng enerhiya ang lumitaw sa kanyang dibdib at naglabas ng malakas na enerhiya. Pumikit si Yeson upang ipagpatuloy ang cultivation. 20 araw ang lumipas at nandoon pa rin siya sa parehong pwesto. Nag-aatubili ang estudyante at pagkatapos ay nagsay ng ginhawa. Bigla, ang kanyang mga mata ay kumislap ng asul na apoy. Yumuko ang pangunahing tauhan at naglabas ng matinding sigaw. Ang kidlat ay pumuno sa kuweba. Ang lupa sa labas ay kumilos at ang mga ibon ay tumaas sa kalangitan. Isang higanteng haligi ng liwanag ang lumitaw sa gitna ng disyertong iyon. Ang mga babae ay nakatayo malapit dito. Ang estranghero sa pulang balabal ay ngumiti at napansin na may isang tao na nakapag-breakthrough sa martial artist level sa ganitong disyertong lugar. Ang babae ay ngumiti ng bahagya. Sa kanyang balabal, may isang bulaklak at inskripsyon ng Martial Pavilion. Pinisil ni Yeson ang kanyang kamao at naramdaman ang isang malaking daloy ng lakas. Nang tignan ang kanyang mga kamay, napagtanto niya na nasa martial artist level na siya. Tinitigan ng binata ang mga walang laman na vial at kinuha ang backpack. Napagtanto ni Yeson na maaari niyang gamitin muli ang copy skill dahil 20 araw na ang lumipas. Tumakbo siya palabas ng kuweba at nagdesisyon na unang kopyahin ang defensive talent ng Armored Bull. Nasa harap niya ang matataas na buhangin na dunas. Hinaplos ng estudyante ang buto ng halimaw at isang abiso ang lumitaw sa hangin na nagsasabing imposibleng kopyahin ito dahil hindi kumpleto ang istruktura ng target. Tinitigan ng pangunahing tauhan ang skeleton ng monster at inisip ang kabuuan ng limitasyong ito. Pumikit siya at napabuntong hininga. Naiisip na hindi sana niya pinagugot ang monster kung alam niya ang tungkol dito. Nakatayo ang mga estranghero sa isang bangin. Tinanong ng babae kung kaya ba ng taong ito na patumbahin ang Minotaur. Tumingin ang estranghero sa lalaki at sinabi na kakaka-breakthrough lang niya sa warrior level at matagal nang patay ang monster. Ipinatong ng babae ang kanyang kamay sa kanyang baba at nag-conclude na may ibang tao na pumatay sa Armored Bull. Nagtaka siya na naglakas loob ang estudyante na mag-explore sa bundok na ito. Lumapit ang binata sa oasis at nakita ang mga crumpled na damit sa lupa. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at naisip na halos 1 buwan na ang nakalipas kaya kailangan niyang maligo bago umuwi. Binuksan ng babae sa pulang balabal ang kanyang bibig sa gulat at sinabi na may ginagawa ang binata na hindi kaaya-aya. Sinabi ng kanyang guro na dapat silang umalis ng tahimik. Lumundag si Yeson sa lawa at nag-akyat ang mga patak ng tubig sa ibabaw ng tubig. Ang asul na kalangitan ay nakabitin sa ibabaw ng Linhai Martial Arts Market. Ang mga tao ay naglalakad-lakad, naghahanap ng mga paninda. Tinitigan ng estudyante ang bahay sa harap niya at napagpasyahan niyang ito ang pinakamalaking tindahan sa merkado. Sa tabi nito ay may nakasabit na bandila na may inscription ng Martial Pavilion. Tumingala siya rito at nagdesisyon na ito ang unang titignan niya. Isang tao ang dumaan at lumingon. Tinanong ng babaeng blonde kung siya ba ang parehong batang lalaki mula sa disyerto. Tumingin si Yeson sa harap, at ang babae ay pumikit.
Lumilingon siya ng gulat at lumaki ang mga mata. Nakilala siya ng binata bilang kanyang kapatid at tinawag siya. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kilay. Tahimik na nakatayo ang mga bayani sa harap ng isa't isa. Nakakunot ang noo ng estranghero, na inisip na tinawag siya ng lalaki. Ngunit napagtanto ni Yeson na nagkamali siya dahil hindi maaaring naruroon si Yeyu. Tinakpan ni Yeson ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Bigla, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Inilagay ng babae ang kanyang kamay sa kanyang sinturon, at sa gitna ng mga asul na partikulo, lumabas ang kanyang status window. Napagtanto ni Yeson na isang tunay na henyo ang nakatayo sa harap niya. Nakakunot ang noo ng babaeng blonde at tinanong kung kanino siya tumawag ng kanyang kapatid. Sumunod na hakbang, tinanong ng estranghero kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang makipag-usap sa kanila kung ang kanyang lugar ay nasa basura. Binuksan ng pangunahing tauhan ang kanyang bibig ng naguguluhan, at inamoy ang kanyang kamay. Naisip ni Yeson na kakaligo lang niya at nagtataka kung naamoy pa rin siya ng ganoon. Hiniling ni Yulang sa kanyang kaibigan na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Ngumiti si Xiaoyu at sinabi na lumabas lang ito, nilapitan siya ni Yulang at bamulong ng ilang salita sa kanyang tenga, humingi ng pasensya ang babae para sa hindi paggalang ng kanyang subordinate. Yumuko ang babaeng blonde at sinabi na itinuro na siya ng kanyang mistress. Pinanood ni Yeson si Yulang na umalis at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ni Zhou na may mga importanteng gawain ang kanyang mistress at nagmungkahi na pumunta sila sa martial arts pavilion kung saan ang manager ay isang brunette at ibenta ang mga materyales doon. Hinayla siya ng babae at ipinangako niyang bibilhin ang mga trofeo sa doble ng presyo bilang paghingi ng paumanhin sa mga sinabi niya kanina. Pagkarinig nito, itinaas ng binata ang kanyang kilay sa gulat. Tinuro ni Xiaoyu ang pinto at inutusan siya na sumunod. Sa loob ng kwarto, maraming rack ng armas, armor sa isang sulok, at mga kalasag sa isang stand. Malapit dito ay may rack ng pole arms. Naisip ni Yeson na wala nang iba pang aasahan mula sa pinakamalaking tindahan sa martial arts market. Hawak ng babae ang isang tasa at inilagay ito sa mesa. Inalok ng empleyado ang mga bisita na subukan ang kanilang tsaa. Sa mesa, nakalatag ang mga trofeo, mga pangil at balat ng armored bull. Sinabi ni Xiaoyu na bibilhin nila lahat ito para sa 200,000 at kung ididoble pa, magiging 400,000. Naitulsik ni Yeson ang kanyang tsaa at nagulat sa narinig na halaga. Tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kamay, pumayag siya at iniisip na kumita siya ng isang kamanghamanghang halaga ng pera. Ipinagpasalamat ng binata ang babae habang tinitignan ang mga card. Naisip ni Yeson na magiging sobrang saya ng kanyang kapatid kapag nakita nito ang mga ito. Hawak ni Xiaoyu ang isang asul na libro at sinabi na may 50% na diskwento sa buong tindahan para sa kanya. Ngumiti si Yeson at tinanggap ang alok. Hawak ang libro sa kanyang mga kamay, iniisip niyang sobrang taas ng presyo at ang mataas na level ng cultivation ay tanging para lamang sa mga mayayaman. Habang tinitingnan ang mga pahina, naisip ni Yeson kung paano kaya magko-cultivate ang mga ordinaryong tao kung ganito kataas ang mga presyo.